yung sa Cosmo. Ayan ha? Oh, hindi siya nagsabi ako. Panood namin sa news, yung Miss Cosmo. Sa Miss Cosmo, gumuho yung stage. Hindi ko alam kung bakit, pero mag-rehearsals dapat kami. Nagwe-wait kami. Bilang gumuho yung stage, na-sprain ako, nagkaroon ng fluid yung bone marrow ko or something. Hindi ako nakalakad. Tapos nag-wheelchair ako for a while. Tapos So mga kapolitika, inyo pong napanood itong sinabi ni Atisa Manalo dito sa kanyang interview together with Vice Ganda. So after doon sa finale ng Miss Cosmo 2025 na ginanap sa bansang Vietnam is sakto rin po yung pagpapalabas ni Vice Ganda dito sa kanyang YouTube channel isang araw matapos yung grand finale. So parang tiniming talaga na matapos yung Miss Cosmo and then pinalabas ni Vice Ganda yung video kasama itong si Atisa Manalo. Kasi controversial nga yung laban ni Atisa doon sa Miss Cosmo last year sa Vietnam. So agad-agad ay pinag-usapan ngayon sa Vietnam itong interview ni Vice Ganda dito kay Atisa Manalo. So ano ba yung mga sinasabi ng mga Vietnamese? Ang sabi nila mga kapolitika ay inaakusahan daw ni Atisa ang Miss Cosmo. And then, meron pa nga mga nagsabi na dapat daw ay maglabas rin ng kanyang statement itong Miss Cosmo dito sa nangyaring trahedya last year sa kanilang venue or doon sa kanilang stage na kung saan is nag-collapse yung mga cranes at yung mga bakal. So, dapat daw maglabas ng statement para hindi daw makasira sa reputasyon ng Miss Cosmo. And then, meron pang iba nagsasabi na baka naiinggit lang daw itong si Atisa dito kay Chelsea Fernandez. Kasi nga nagtapos itong si Chelsea bilang first runner-up dito sa katatapos lang na kompetisyon sa Miss Cosmo 2025. So, dito kasi mga kapolitika yung mag-reaction ko sa video ni Atisa at itong si Vice Ganda ay medyo kasi insensitive rin itong si Atisa dito sa kanyang expression, sa kanyang gesture at yung kanyang reaksyon nung tinanong siya ni Vice Ganda. Pero hindi rin naman natin sinasabi na kasalanan ito ni Atisa kasi in the first place is sabi niya hindi naman daw siya nag-inarte kasi ang expression or yung reaksyon ng mga tao bakit hindi siya nakaka-attend sa mga activities dahil nga nai-reportan natin na it could be a factor na hindi naka-attend itong si Atisa doon sa mga certain activities and then minus points na sa kanya. Okay, kasi yun naman ang parang nangyayari even sa ibang mga beauty pageant pag hindi ka nakaka-attend, kahit hindi mo pa kasalanan mga kapolitika na ikaw ay na-injured for the fact na hindi ka nakaka-attend doon sa kailang mga event, sa kailang mga activities ay automatically minus points ka. Most especially pag daily yung ratings, yung grade at yung meron silang scoring board. So dahil nga absent siya doon sa ibang mga activities, apparently ay talagang mababa yung score ni Atisa kung kaya top 10 lang itong kanyang naabot doon sa Miss Cosmo 2025. So talagang nagalit at all throughout the year ay talagang binash itong Miss Cosmo at yung kanilang kinoronahan. Siguro mas matanggap ng mga Pinoy kung natalo si Atisa and then medyo deserve din yung kinoronahan ng Miss Cosmo kasi yung nangyari last year ay natalo na nga itong si Atisa ay ang sabi ng mga netizen hindi pa daw deserve yung kinoronahan ng Miss Cosmo. So kaya galit na galit yung mga Pinoy sa social media. So ngayon naman is upgrade naman ang nangyari sa Miss Cosmo 2025 na kung saan yung mga nanalo talaga ay mga high caliber at masasabi natin na 100% deserve dito sa kanilang posisyon. And then yung maging reaction ko dito mga kapolitika ay siguro na misinterpret lang nila itong si Atisa kasi hindi naman nila alam na itong shooting nila Vice Ganda is nangyari pa prior doon sa finals. Okay, I believe na week ago, 10 days ago, pinost na ni Atisa ito dito sa kanyang social media account na nagkaroon siya ng interview together with Vice Ganda. So, malay ba ni Atisa kung si Chelsea Fernandez ay first runner-up dito sa Miss Cosmo? It's just that itong si Vice Ganda ay in-upload niya yung video one day after ng coronation sa Miss Cosmo. And then, nabanggit rin ni Atisa yung Cosmo doon sa, sa kanyang interview. So, dagdag engagement kasi yun.
So siguro is na misinterpret lang po nila itong si Atisa dito sa pagsagot niya sa tanong ni Vice Ganda yung kanyang worst experience pagdating sa beauty pageant, which is na-mention niya nga itong Miss Cosmo, kanyang karanasan dito sa Miss Cosmo na kung saan ay nagkaroon ng aksidente doon sa nangyari last year. So sana mga kapolitika ngayon sa termino ni Chelsea Fernandez is magkaroon na ng closure itong issue ito, kasi napapansin natin is from time to time nare-revive itong issue ni Atisa Manalo dito sa kanyang pag-compete sa Miss Cosmo 2024. Okay? So ayaw natin na ma-distract, maapektuhan ang termino or reign ni Chelsea Fernandez dito sa Miss Cosmo at mag-focus siya dito sa mga activities, sa mga projects, sa mga sponsorships at sa mga endorsements, sa mga pictorials at sa mga ganap niya, of course, dito sa isang taon na pamamalagi sa Vietnam. Okay? So yun mga kapolitika, at marahil meron ring mga Vietnamese na nanonood dito sa ating YouTube channel, kasi nga sabi natin na kahit magkaiba tayo ng lingwahe ngayon sa YouTube, pag nanonood ka ng mga Thai, ibang mga lingwahe mga kapolitika, pag alam ng artificial intelligence kung saan yung bansa mo, ay automatically i-translate nila yan doon sa dialect, native dialect ng isang bansa na nanonood. So kung meron mang mga Vietnamese na nanonood dito sa ating YouTube channel, at nakikita rin natin doon minsan sa mga comment section na merong mga translate option, ibig sabihin mga taga-ibang bansa mga kapolitika. So na misinterpret lang po nyo si Atisa Manalo. And again, itong interview na ito is ginanap po ito week prior sa grand finale ng Miss Cosmo. Okay? So yun mga kapolitika ang ating update, ating masasabi at ang ating reaction, kasi talagang trending, viral, talagang pinag-usapan ng mga Vietnamese ngayon itong interview ni Atisa Manalo dito kay Vice Ganda. So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, dapat nga bang ma-offend ang mga Vietnamese dito sa sinabi ni Atisa Manalo na sinagot niya lang yung tanong ni Vice Ganda about sa worst pageant experience? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.